mga kabidyo, kaya ito muli tayo sa ating panibagong video. Kaya samahan nyo muli ako sa araw na to dahil magbubuo tayo ng panibagong set. Okay? Itong set na to is para kay Sir Jonathan Tandan ng Saudi. Itong gamit na to is papuntang Bicol, sa Naga City. Kaya samahan nyo muli ako sa araw na to para malaman nyo kung ano yung nilagay natin dito. Sa ating mga kabidyo, okay natin dyan na magtatanong kung ano ang laman ng ating speaker box at kung ano ang laman ng ating amp box. Okay, ipapakita po natin dyan at ganun din yung ating wirings at kung magkano ang presyo ng set na to. Okay, kaya sa ating mga kabidyo, okay, na may katanungan, abangan nyo po yung ating video para alam nyo po yung ating mga kinabit na gamit at kung magkano ang total price na inabot na to. At kung ano ang kahoy na ginamit natin dito at kung ilang piraso na kahoy ang ginamit natin dito. Kaya umpisahan na natin, kaya dyan lang kayo. Okay, so ito na yung ating gagawing box. Pinutasan natin bago natin buuin. Lalagyan natin ng handle. Dalawang side. And then ang ating likod. And then ang ating harap ng speaker. Wala pa siyang butas. Butasan pa lang natin. Okay, ang size niya is iisa lang yung size niya. Isa lang yung kanyang haba at yung kanyang lapad. Okay, pakita ulit natin yung ating sukat sa ating tabas para sa ating dual back. Para sa ating dual na speaker na D15. Ang taas ng ating speaker box na gagawin ngayon is sumabot siya ng 41.5 inch. Okay, yung taas niya sa tabas. 41.5 inch. And then yung kanyang lapad 17.5 inch. Okay, 4 pieces. Ang ginamit nating kahoy is marine. Dahil dalawang jackhammer yung ating gagamitin, kailangan natin ng medyo matibay na kahoy. And then lalagyan din natin ng division. Para sa mga kabidyo okay natin dyan na nagtatanong kung ano itong ginagamit natin ito, ulitin lang natin para sa ating mga kabidyo okay. Nakita ko sa online shop at ang pangalan niya is Corner Guide. Kaya buuin na natin tong speaker box na dual natin.
Okay, ito yung ilalagay natin sa loob ng ating speaker box para pinaka holder ng ating driver unit ng ating speaker, kagaya nito. Medyo malaki kasi yung kanyang driver unit, kaya kailangan natin ng holder ng ating magnet. So ayan siya, para kahit medyo matagtag or mabagsak ng konti, meron sasalo sa kanyang magnet. Okay, kapag wala kasing holder na kagaya nito, medyo kapag konting bagsak, medyo bibitaw yung ating driver unit. Importante may holder na kagaya nito kapag malalaki na yung ating driver unit. Okay, ito yung ating gagawing box amp. Marine yung ating gagamitin. Hindi siya plyboard, marine. Marine para sa ating box amp. Dahil medyo mabigat yung ating ilalagay na amplifier or mga gamit, kailangan natin ng medyo matibay na box. Kailangan natin ng medyo matibay na kahon. Okay, pakita ko muna sa inyo yung sukat natin. Ito yung tawas natin sa likod. Ito yung kanyang lapad or haba. 53 cm. 53 cm, and then yung taas niya is 2 feet. Okay, 2 feet yung kanyang taas. Itong size na to is para sa likod at harap. Okay. Ito yung 2 pieces natin para sa ating likod at harap. And then sa gilid, side, 2 piraso rin. Tabas natin. 19.5 inch yung ating tabas sa ating side. And then yung taas niya is 2 feet. 2 feet, 2 pieces. And then yung loob ng ating box. 2 pieces. Taas at ibaba. 19.5 square lang siya yung ating loob. And then 4 pieces naman para sa ating pintuan. Yung ating box na gagawin is may takip. Okay, sa pinakaharap. Okay, ito yung kanyang lapad. 2.5 inch. Okay, yung taas is kagaya nung nauna natin mga tabas na kahoy. Okay, ito yung kanyang taas, 2 feet. And then ito yung sa loob. Okay, umpisa na natin.
Okay, ngayon naman is magmamasilya na tayo ng ating box para tapalan natin yung ibang lubak. Okay, ito ang gamit natin. Flexiband. Okay, so ayan siya. Dalawang klase lang yung ating minimix. Flexiband at saka semento. Okay, minimix lang po natin silang dalawa. Basta konting lapot lang at basta mahalo na maayos. Okay, ganun lang po. Okay, meron tayong pamasilya. Medyo malabnaw siya ng konti. Nilamnawan ko lang para mabilis lumapat sa ating kahoy. Okay, para sa ating mga ka-video, okay dyan, na nagtatanong pa rin kung ano yung minimix natin sa ating Classitex or Versatex. Okay, ito po yung ating pinampipintura sa ating box. Okay, isa-isahin muli natin. Ayan, textured at Classitex. Davis po siya. Okay, yan po yung brand na meron sa ating lugar, Classitex. Yung iba kasi Versatex. Okay, 1 liter ng ating Classitex or textured, 1 liter yung ating imimix. Okay, dahil may nakamix na tayo na texture dito. 1 liter na Classitex at 1 liter na Elastomeric. Okay, yan po yung dalawa nating nakamix na rito. Okay, 1 litro ng ating Elastomeric at 1 litro ng ating textured na Classitex. And then Stickwell. Okay, kalating sachet lang po yung ating nilalagay. At patching compound. Okay, ito yung ating pulbos na patching compound. Tansyahin nyo na lang sa lapot kung kagano kalapot ang gusto nyo. Okay, at buhangin natin. Okay, buhangin at textured at Elastomeric, Stickwell at patching compound. Okay, yan lang po yung ating minimix. Okay, lagyan na natin ng patching compound. Medyo may timpla na siya dati, dinagdagan lang natin. Stickwell. Ang ating Stickwell. And then buhangin. Okay, sa buhangin depende sa gusto nyong gaspang. Okay, okay, nilagyan natin ng 3 dakot na buhangin.
Itong lock na to is marami sa online shop. Okay, dahil tuyo na yung ating mga box, lihain muna natin bago natin sprayan ang ating pintura. Ang ating pintura, quick enamel, gloss, kulay black. Paint thinner. Okay, ito yung ating box. Ito yan silang lahat, kaya i-install na natin ang ating mga accessories at ating mga speaker. Unahin natin yung ating box amp. Okay, gumamit tayo ng twist lock or butterfly lock at gumamit din tayo ng bala ng rivet. Okay, niribit po natin siya para mas makapit yung ating lock. Ang price ito is umaabot na mga 100 plus or kulang-kulang 200. Okay, per piece. And then ang ating rivet na ginamit, okay, size 3/4. 3/4 ang size niya, and then yung, hindi ako nagkakamali, ito yung pinaka malapad, yung kanyang ulo. Okay, nakalimutan ko na kasi yung mga size niya. Bumili tayo ng isang box. And then gumamit din tayo ng riveter.
Okay, ang size na ating ginamit na tornilyo dito is 2. Okay. 2 inch. Kasi makapal yung ating kahoy na pinaglalagyan ng gulong. Pinutol natin yung ating tornilyo dahil medyo mataas. Okay, sabit sa ating lock ng ating gulong. So, dito naman is hindi naman natin kailangan putulin dahil diretso yung kanyang lock. Diretso yung kanyang gulong, hindi sumasabit. Tornilyo lang yung ating ginamit dito dahil sabit sa kahoy, hindi natin malalagyan ng nut sa loob. Okay, kaya tornilyo lang yung mga tabi natin dito. May sabit sa loob kaya hindi natin nilagyan ng tornilyo na may nut. O okay na yung ating ilalim. Okay, ito yung loob ng ating amp box. Pakita ko muna sa inyo bago natin lagyan ng mga amplifier natin. Ang ating lagayan ng player. Okay, lagyan na natin yung ating mga amplifier at yung ating mga EQ at player. Okay, ito na nga. Nagabit na natin yung ating amplifier at yung ating EQ. Ang ating amplifier is si Sakura AB9000. At DBX na equalizer 31 band 231 2 channel and power controller 10 channel para sa ating switch. And then dito sa pinaka top is dito natin nilalagay yung ating player na TJ Maestro. Okay, lagyan natin ng fiber peel. Ayan yung ating pampalambot at menos vibrate sa ating box. Pabibili siya sa mga tindahan ng mga upholstery sa halagang kulang-kulang 100 per meters or yard. Okay, bago pala natin lagay yung ating fiber peel, ipakita ko muna sa inyo yung ating loob ng box. Okay, dito natin ilalagay yung ating subwoofer or yung ating pinaka-sub. Dito natin ilalagay yung ating pinaka-sub sa ibaba at nilagyan din natin ng division. Okay, and then yung ating pinaka-high. Ayan yung ating patungan ng ating driver unit dahil medyo malaki yung ating magnet dahil 500 watts yung ating ilalagay na tweeter. Okay, medyo malaki yung ating magnet, pinaka holder nya. Okay, lagyan na natin. Okay, ito yung ating speak on. Ginamit natin yung 1 and 2. Yung number 1, yung terminal 1 is nilagay natin sa sub. Okay? Terminal 1 is sub. And then yung terminal 2 is yung ating high. Okay, ito yung ating terminal 2. And kung napansin nyo is magkaroon siya, ipaparallel natin
ipaparallel natin sa ating tweeter. Okay, ito yung ating dulo ng ating tweeter. And then nakaparallel siya sa ating woofer. And then sa ating pinakasub, ito yung ating terminal 1. Okay? Ayan, para iwas dikit. Okay, so ito na ang ating box. Dinoble natin yung ating fiber pin para sa request ni Sir Jonathan Tandaan ng Saudi. Okay, pakita ko muna sa inyo yung ating loob. Lalagyan natin ng rubber yung ating pinaka-holder ng ating driver unit ng ating tweeter. Okay, yan na, nalagyan natin ng goma. Para safe na safe. Okay, pakita ko muna sa inyo ating mga ilalagay. Ito yung ating driver unit para sa ating tweeter, crown at CY500. 500 watts. 500 watts, 8 ohms. Okay, open na natin. Ang capacitor natin gagamitin is crown at 4.7, 250 volts. Okay, ipakita ko muna sa inyo kung kagaano siya kalaki or kung kagaano kalalaki yung kanyang size. Abot siya ng 17 cm. Okay. Yung kanyang lapad. And then yung kapal sa magnet. Ayan. Yung kapal niya is umabot ng 7 cm. Ganyan po siya kalapad. Okay, ito yung ating mga gagamiting speaker. Jackhammer 157 at 700 watts. Okay, ito na nga. Ang gagamitin natin pang sub, si Jackhammer 157. At ang gagamitin din natin pang high is si Jackhammer 157 na 700 watts. Okay, para sa ating mga ka-video okay dyan na magtatanong kung bakit si Jackhammer 157 or instrumental lang ating gagamitin sa ating sub. Pwede naman po siyang gamitin pang sub, pero ang tunog niya hindi kagaya ng ating mga subwoofer. Okay? Dahil kapag gumamit tayo ng instrumental at gagamitin natin pang sub, ang tunog niya is medyo matigas siya kung ikukumpara nyo sa subwoofer. Pero mas malayo ang tapo ng ating instrumental dahil medyo matigas siya. Equalizer na lang yung magdadrive sa kanya para medyo maging bilog yung kanyang sounds. Basta ang pinagkaiba ng instrumental at subwoofer is medyo malambot ang tunog ng subwoofer kesa sa instrumental dahil yung subwoofer is low frequency. Kaya titimplahin na lang natin sa ating equalizer. Okay, pinarallel natin si tweeter sa ating gagamiting high, positive to positive and negative to negative. Okay? And then etong ating pinaka-sub or low direct sa ating terminal.
I-demo muna natin para kay Sir Jonathan Tanda ng Saudi. Okay, so ito yung ating butas ng ating stand. And then ito yung ating TV bracket. Ayan. And then yung tornilyo ng TV. And then mamimili na lang po kayo dito kung saan papasok yung inyong tornilyo para sa inyong TV. And then ito yung ating tornilyo. And then ang ating nut. And then washer. Para sa bracket ng ating TV, and then ipapasok natin siya dito. Meron siyang kasamang microphone cord na heavy duty cord, 20 meters, at quantum cord na 3-way, and then C-Tronic na PL, at ganun din ang ating XLR C-Tronic brand. Okay, 20 meters yung ating microphone cord, and then meron din siyang kasamang bouncing microphone. And then ang ating pang-connector, RCA to XLR. Ito yung ating RCA. And then XLR na female. At slim wire. 2 pieces na pang-connector natin. And then ang ating PL to RCA. Okay, kung paano natin ito ginawa or inassemble, puntahan nyo na lang yung ating panibagong video sa pagbuo natin ng ating pang-connector para sa ating mga amplifier at ating equalizer. And then gagamitin tayo ng YRCA, 1 female at 2 male. 1 female and 2 male. YRCA. Meron tayong 2 pieces. Dahil isa lang yung ating RCA. Okay. Para maging dalawa ang kanyang output. So ayan, para sa ating amplifier. Okay, ito naman yung ating palinya sa ating speaker. Speak-on. 2 pieces. Pinagsama natin sa isang speak-on para mas mabilis mag-install ng ating mga gamit. Okay, ang ating sub, and then ang ating mid. And then ang ating ginamit na positive dito is yung kulay blue. Yung may guhit na blue. And then ang negative, yung pinaka-transparent. Okay, depende sa inyong gusto kung alin man dito sa dalawa. Basta ang mahalaga is tandaan nyo yung wire na para sa positive at para sa negative. Okay? Okay, para kay Sir Jonathan, tandaan ng Saudi Arabia. Ipapakita po muna natin kung paano natin ilinya yung kanyang gamit. Okay, meron pa po rito yung volume. Okay, dito natin gagamitin yung ating YRCA sa ating amplifier na AB9000 Sakura para magkalinya yung ating left and right channel. Dito tayo sa aux. Sa dalawang amplifier natin is gumamit tayo ng RCA-Y. Itong RCA-Y na to is mabibili nyo sa mga electronic shop at meron din sa online shop. And then ang ating XLR to RCA.
And then diretso siya sa ating equalizer. Output. Output ng equalizer papunta sa ating input ng ating amplifier sa aux. Sa channel 1 naman, channel 1 ng ating EQ, out ng EQ papunta sa input ng ating amplifier. So ito na siya. Yung channel 1 natin is nasa baba. Channel 1 ng EQ, channel 1 ng EQ is nasa amplifier natin sa ating ibabang amplifier. Ang gagamitin naman natin is yung ating PL to RCA papunta sa ating amplifier, papunta sa ating player. Okay, input, equalizer input. Ayan. Doon tayo sasaksak sa ating input at gagamitin natin yung ating PL. Okay, pwede rin po tayong gumamit ng XLR male. Okay, sa output ng ating equalizer pwede rin po tayong gumamit ng PL. Okay, ayan, PL siya. Basta tingnan nyo lang, may nakasulat dyan na output and input. Okay, dahil meron tayong PL, ang gagamitin natin is PL, input. From input ng EQ, papunta naman tayo sa ating player. Kahit saan po dito, left and right, basta output. Okay, sasaksak natin siya sa ating left channel. Okay, player output pumunta sa ating equalizer input, equalizer input, and then equalizer output pumunta sa ating amplifier input sa aux. Okay, ganun din ang ating gagawin sa kabilang channel. Kung gagamit man tayo ng mixer, kukunin natin yung linya ng ating player para yung ating input ng ating equalizer is papunta sa ating mixer output, and then yung ating player is sasaksak sa ating input ng ating mixer. Okay, ganun lang po yung ating paglilinya. Okay, saksak muna natin yung ating mga plug para sa ating amplifier. Okay, dahil magkatulad yung ating wire, para hindi tayo magkapalit or magkamali ng linya, ilagyan natin ng buhol yung ating sub. Okay, ayan, may buhol siya para hindi tayo nalilito. Okay, nalinyahan na natin. Meron na tayong mga connection para sa ating equalizer, player, at amplifier. Lagyan natin ng cable tie para malinis tingnan. Ito yung ating sub, and then ang ating mid. Okay, try natin yung low. Ating high.
clear sounds. The bass. Okay, para kay Sir Jonathan, ang volume lang po natin is umabot lang ng alas 12. Kung gusto nyo maingatan yung ating gamit, malakas na yung alas 12 or alauna. Okay, ang volume natin ngayon is alas 10. Okay, kayo na pong bahala mag-balance ng volume ng ating sub at ng ating high. Okay, ito yung ating sub, pinakalo natin, and then ang ating high. Okay, and then ang ating equalizer sa ating sub is nasa taas. And then ang ating equalizer sa ating high is nasa channel 2. And then ang ating speak on. Okay, kailangan nyo lang po munang hatakin. Hatakin nyo muna and then pipitin nyo pa kanan. And then hugot. So, ganun lang po siya. And then ibabalik nyo. Basta tandaan nyo lang po, ito yung ating palatandaan. Ayan, meron siyang guhit or gatla. Pinakakanal niya. Para ipasok natin dito. Para itapat natin sa ating speak on. And then kakabigin natin sa right. And then ang ating song list at ang ating keypad para sa ating player. Okay, ang ating keypad is isasaksak nyo lang po itong ating USB. Okay, dito sa ating USB para gumana yung ating keypad. So ayan na po, may ilaw na siya. Pwede rin po kayong gumamit ng power bank. Okay, para maging wireless siya. Okay, imbis na isaksak nyo rito sa ating player, pwede nyo pong isaksak sa power bank para pwede kayong pumindot kahit malayo sa ating player. At yun na nga mga kabidyo, nakita nyo kung paano natin binuo itong set na to at napakinggan nyo na rin yung kanyang tunog. Okay, uulitin ko muli, ang ating kahoy na ginamit dito is marine at 3 piraso yung kanyang kinain na kahoy. Okay, marine 3/4. At kung magkano ang presyo ng inabot na to mga kabidyo, okay, medyo may kamahalan yung ating mga kinabit dito. Okay, lalo na yung ating jackhammer na 157 at yung ating amplifier na Sakura AB9000. Okay, ang price ito mga kabidyo, okay, is umabot siya ng 69,000. Okay, dahil nga medyo may kamahalan yung ating mga gamit. At isa-isahin muli natin yung kasama ng set na to. Okay, sa ating player, meron siyang TJ Maestro 2. Okay, number 2, and then keypad, controller power, ito yung ating controller power and EQ, at Sakura AB9000 na 2 piraso. And then bouncing microphone, isang bouncing microphone at isang 20 meters na heavy duty cord.
quantum cord at Zetronic na PL. 4 na pieces na jackhammer na 157 at 700 watts. At sa ating Twitter naman mga kabidyo, okay, ang ginamit nating Twitter dito is si CY500. Ang wattage niya is 500 watts. And then ang connection natin dito sa ating mid, sa ating Twitter at sa ating jackhammer is parallel. At gumamit tayo ng capacitor na 4.7 at 250 volts. And then meron siyang TV stand at bracket para sa ating TV. Okay, at muli maraming salamat kay Sir Jonathan Tanda ng Saudi at ready for shipping na po siya papuntang Naga City. Kaya abangan nyo yung ating pag-ship or yung ating pagpapadala dito sa ating gamit na to. Medyo may kabigatan siya, hindi kagaya ng mga ordinaryong ginagawa natin. Okay? Hanggang dito na lang. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe yan, subscribe na po kayo and notification bell dami na para lagi kayong updated sa ating mga ginagawa, mga video. Sa nais bumisita sa ating Facebook page account, ang account po natin is Video Okay and Turquoise Box Randy. Sa mga may katanungan, pwede po kayo mag-PM sa ating Facebook page account. Okay? And paki-like na rin po yung ating page and follow my Facebook page account para hindi naman po masayang yung inyong pagbisita sa ating page. Okay, at hanggang dito na lang. Maraming salamat mga kabidyo okay sa inyong mga suporta. At hanggang dito na lang at maraming salamat. At hanggang sa muli. God bless.